Sundan na po natin na bakit ayaw natin kay Amy Marcos, no? Hindi lang po tayo personally, marami pong mga Duterte. Sana naman makinig na si Amy na okay na siya rin ng senador. Okay ka na senador. Buti nga, nanalo ka pa. Pang ilan ba si Amy? Pang 12 o pang 11? Ayan eto na lang, pag-usapan natin si Panelo. Sabi ni Panelo, yan si Amy sinungaling. Anak ng tinapay, oh. Okay, ayon kay Panelo, yan si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling na wala pang utang na loob. Grabe naman. Parang ikaw ang nasasaktan, Panelo. Yung kombinasyong Marcos Duterte, sabi ni Panelo, nagkaleche-leche na nga. Tapos bibigyan mo pa ng Duterte Marcos, babalik ta rin mo, ganun din yun. Yan po ang giniit ni Panelo na naniniwala na tunay na hindi naniniwala na makasara talaga si Amy. Ayan. Lalo na nung umano ay hindi ito nagsalita noong kailangan umano ni BP Sara ng suporta sa Villamor Air Base. Ayun. Nagsalita lang daw si Amy makaraang bumaba ang kanyang ratings. Hindi rin pininiwala ni Panelo ang pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa girl power tandem at tinawag niya itong palabas lamang. Supporter ni Robin to si Panelo. Pero sabi niya palabas lang daw yung girl power niyo. Okay. Ito po ay reaksyon ni Panelo sa tila pag-endorso o tila pagtutulak ng mga ilang kampo na gawing Vice President ni Sara Duterte itong si Amy Marcos. Yan po ang mga pahayag, no, ni Senator, ni dating spokesperson at legal counsel ni Tatay Digong. Walang iba ko si Attorney Salvador Panelo. Ako naman, hindi naman natin nililihim to, no? Yung ayaw natin kay Amy dahil sa mga ang dami niyang anong tawag doon? Yung baggage, no? Kung siya po yung gagawing Vice President ni Sara Duterte, alam niyo naman yung maraming hindi lang marami, lahat as in nilalahat natin, lahat po ng mga pro Duterte, galit na galit po kay BBM. At hindi po natin pwedeng itanggi na yung si BBM ay kapatid po ni Amy Marcos. Maraming salamat muna kay Amik na nagbigay sa atin ng 499 pounds. Okay. Ito po, may kasabihan tayong mga Pilipino na blood is thicker than water, di ba? Hindi lang pala Pilipino yan, sa lahat yata yan. Okay, hindi po pwede, lalo na sa ating mga Pilipino, mas matimbang talaga yung dugo kaysa sa pakikipagkaibigan. No, para mawala na po, mabura na po yan sa isip ng mga pro-Duterte o lahat ng mga Duterte supporters. Sana naman, para mawala na po yung usapin na, teka muna, Marcos yan si Amy. Di ba? Napakadali po nun. Kaysa bagabagahin natin, ipapaliwanag mo pa sa mga pro-Duterte na bakit kinakailangang ampiliin si Amy Marcos. Mabuti pa na mawala na yung kontrobersya. Wag na lang si Amy yung masyadong marami siyang baggage. No? Napakalakas ng presidente mo. Ang danger kasi ni Amy, napakalakas ni BP Sara bilang presidente, talagang mananalo. Hindi po makaka-apekto sa presidency. Ang maapektuhan niyan yung vice presidency. Baka makalusot pa yung kalaban. Kasi kung solid yung kalaban, malakas yung magiging bata nila ron. Tapos maghati-hati yung mga Duterte forces sa vice president. Malaking bagay po yun. Pero ako po,
Pero si Amy, all out po ako sa lahat ng pipiliin ni BP Sara. Alam niyo na si BP Sara, marunong naman po yan eh. Ako, sa palagay ko, hindi niya po pipiliin si Amy Marcos. Kasi yung balakid ng pangalan ng Marcos, una. At ikalawa, ang dami pong available na malalakas na kandidato. Yung totoong may kontribusyon. No? Oh, wag na yung dahil Marcos siya. Yung winnability na lang. Yung may dagdag ba? Yung may maiaambag sa'yo. Kung tutuusin po, sa last dalawang eleksyon, sa huling dalawang senatorial election, panay mga Duterte po yung nag-number 1, di ba? Si Robin Padilla at saka to si Senator Bongo. So, bakit ka kukuha ng ang nagpanalo? Tandaan natin, laglag na yan si Amy. Kung hindi po dinala yan ni BP Sara, malamang sa malamang, malaglag po sa top 12 yan. Sila ni Villar. Kaya, strategically, wala pong maiambag si Amy Marcos sa presidency ni Vice President. O, di ba? Very controversial na dahil majority ng mga Duterte supporters ay galit kay BBM. Hindi lang majority, lahat ng Duterte supporters galit kay BBM. Tapos, may baggage na siyang ganun na isa siyang Marcos. Ikalawa, mahina naman si Amy kumpara sa mga Duterte senators talaga. O bukod po sa nasabi natin na si Senators Robin Padilla at Bongo na parehong nag-number 1. Nariyan din at hindi pwedeng i-deny yung kalakasan naman ni Senator Marcoleta, hindi lang po bilang kumuha ng boto dahil sa iglesia, kung hindi, ang lakas din niya kung siya magiging Vice President, di ba? Napakalakas niya para sa paghabol. Kasi napakatalinong senador pagdating sa batas, napakalaking tulong na maibibigay ni Marcoleta pagdating sa, alam nyo na, yung pagpapanagot. Pagpapanagot dito po sa mga gumawa po ng mga pagnanakaw sa kasalukuyang administrasyon. Okay. Hindi po ako boto kay Magalong. Sabi ko nga sa inyo, napakarami na po na malalakas na kandidato within sa Duterte. Bakit pa tayo mag-import si Magalong? Dilawan na dilawan. Yan yung sinasabi ko, marami pong nagdidikit ngayon kay BP Sara. Wag po, hindi po yung si BP Sara ang dumidikit sa kanila. No? May nakikita po ako, Sarabam. Bakit tayo magsasarabam? Lalo na si Magalong. Alam nyo, si Magalong, wala akong problema kay Magalong. Hindi ko naman kilala yan kung anong pagkatao niyan. Sikat siya na anti-crime buster, anti-corruption pala. No? I mean, pinaglaban nga natin yan. Pero yung naghanap ka ng gagamba, hindi ka na nga ICI, pumunta ka pa ng Davao para makihanap ng gagamba. Alam nyo, nakakahiya po yun, sa totoo lang. Pilit na pilit yung paghanap nila sa Davao City. Ni hindi sila pinatulan ni hindi sila pinatulan na meron talaga sila nakitang anomalya. Alam nyo naman yung mga taga-media, galit sa mga taga-Davao yan. O kung meron talaga sila natuklasan, ni hindi sila pinatulan. Kasi kahit papano nahiya yung mga taga-media. Wala namang tayong ibabalita na karumal-dumal na nakita yan. Buhat po na naging... Hindi ko siya kilala. Siyempre, matunog siya bilang anti-corruption. Pero nung nakita ko po kung paano siya magtrabaho na naghanap ng gagamba sa Davao, sabi ko, itong tao na to, hindi mo pa rin pala maaasahan. Di ba? Wala po akong problema dyan sa mga yan. Marami pong malalakas na kandidato na sure win dahil talagang may sariling boto. Bakit pa tayo... Si Magalong, una, hindi na atin yan. Ikalawa, untested. Wala pa naman national election na pinanalo yan. Kaya si Bam Aquino,
utot nyo. Dilaw na dilaw yan. Kaya yan na gusto niyang idikit yung sarili niya kay Sara Duterte kasi tinabla siya ng mga dilawan dahil sa pagsasabi niya ng mga EJK. Walang puwang sa atin ng mga dilawan ngayon. Hindi po pwedeng magkandidato tayo ng mga dilawan. Ngayon pa sure win na si BP Sara. Kaya nga sinusulong pa rin nila yung yung impeachment. Okay, yung sa dalawa na yun, yung una, yung bagahe ng pagiging Marcos, balik tayo kay Amy, no? Yung, ito po dahilan ko, dalawang dahilan lang naman. Personally, wala po tayong problema kay Amy Marcos na yung mga ginagawa niya, yung mga expose niya. Parang ang treatment natin kay Lagwanson, treatment natin kay Erice, di ba? Na pag may in-expose sila, bakit hindi natin gagamitin yung mga expose nila? Expose nila yan. Totoo naman yung expose nila. Kay Amy Marcos, bakit natin hindi gagamitin yung expose niya? Totoo naman yung mga ine-expose niya. Okay, ikatlo, kung bakit ayaw ko kay Amy Marcos, hindi alam ni BP Sara eh. Ikaw alam mo na mula pagkabata, hindi naman nagbago si BBM. Sabi mo nga nung sa Iglesia Rally, addict na siya nung bata pa, addict pa hanggang ngayon. Oh, bakit mo itinulak? 'Di ba anong uri ng pagkatao meron yung tao na to na alam niya ng addict yung kapatid niya, gusto niya pa maging presidente? 'Di ba? Magtapatan na tayo pag addict po ang isang tao, hindi po katiwa-tiwala mamuno eh. Alam niya na kinukumbinsi niya si BP Sara. Alam niya yung kapatid niya na ganun. 'Di ba? So, bakit pa rin niya pinagpilitan? Okay. At tayo siguro, sana ang panalangin ko lang sa ating lahat. Kung sino po, kasi alam ko ngayon, mga Duterte supporters, may kanya-kanya tayong gusto maging Vice President. Ang panalangin ko lang po sa ating lahat, sana sapat na po mula po sa mga Duterte sa mga maka-Duterte na hindi po bumabaliktad pa sa mga Duterte. At kailangan natin, sapat na po yung galing, yung boto, sapat na rin po dahil mga number 1 for the last election nasa atin eh. Tapos yung galing naman nasa atin din. At iba pa. Ano? Alam niyo po yung mga iba, lalo na po yung hindi nakalusot, hayaan niyo po muna silang mag-senador ulit. Kasi kung ipipilit niyo na Vice President agad, hindi po strategic yun eh. Yung mga proven na nag-number 1, yung mga proven na top 5, yung mga proven na meron talagang sariling mga at may proven na magagaling, no? Iba po kasi yung from the outside pa eh. Hayaan nyo na muna, may mga nababasa kasi kung mga pangalan na hindi nanalo noong nakaraan. Tapos gusto nyo maging Vice President, di ba? Ang dami pong mga nag-number 1, ang dami pong mga top 5. O si Bato pa pala, nakakalimutan natin. Si Marcoleta, di ba top 5 si Marcoleta? Yun lang yung kay Amy, hindi personal. Hindi dahil na wala. Okay naman mga expose niya. Pasalamat tayo dyan. Wala naman tayong problema riyan. O pwede pa nga yung Duterte, di ba? Bakit ka pa mag-i-import mula sa mga sa labas? Duterte lang eh. Pucha, mahirap ang tibagin yan eh. Proven na yan na walang talo. Di ba? Yun eh. Pagkukuha po kayo ng sana maisip yan ni BP Sara na isa lang po yung marami sigurong tatanggi. No? Sa mga binanggit ko, Duterte Marcoleta, Duterte Bongo, kay Senator Robin, siyempre medyo marami din yung magko-question yan. Duterte Robin Padilla, Duterte Bato, o sa lahat po ng yan pasok na lahat yan eh. Pero yung mag-import ka pa na Bam Aquino, puta, hindi natin kailangan ng boto ng mga Aquino. Wala namang boto yung mga yan, kaya nga sila dumidikit sa mga Marcos na eh. Dahil sa takot nila na si BP Sara eh. Alam mo, alam natin na yung
yung purpose nila ng pagdikit kay kay BBM, alam na alam nyo na lahat po yan may kinalaman sa ano, 'di ba? Sa para hindi po matuloy yung presidency ni Vice President Sara Duterte.